Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan na mainit itong pag-uusapan natin. Grupong Escudero at Duterte, pahiya. Kung ako binaltahan si Escudero, Senator Coco binira ang 18 senador. Mag-amang Duterte, walang lusot at Malacanang, winarningan na ang kabalbalan ng Senado. Matapos ang panandaliang kasiyahan ng mga alipores ni Duterte sa inaakalang tuluyan ng mababasura ang impeachment ni VP Sara, abay grupong Escudero at Duterte nagulantang sa matinding balik ng mga prosecutor para ipagpatuloy ang impeachment trial ni VP Sara. Samantala, Senador Coco binira at tinuro ang may pakana at dahilan bakit lalong nadidelay ang impeachment ni Sara Duterte. Nako, abangan nyo po yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike po muna ating video, pakishare na din at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Malinaw ang tindig ng mga miyembro ng House Prosecution Panel sa ginawang pag-remand ng Senado ng Articles of Impeachment sa Kamara. Para sa kanila, isa itong tahasang paglabag sa konstitusyon dahil nasa Senado na daw ang bola to try and decide patungkol sa impeachment ni VP Sara. Giit ni Akbayan Party List Representative-elect Chel Jokno na magsisilbing miyembro ng House Prosecution Panel sa 20th Congress na kababahala ang mga naging desisyon ng Senado. Ang pagre-remand ng Senado ng Articles of Impeachment sa House of Representatives ay isang pag-aabandona ng ating saligang batas. Malinaw sa ating konstitusyon na pag na-transmit ang Articles of Impeachment at ang nakalagda ay more than 1/3 at least ng mga members ng House ay walang ibang dapat gagawin kundi agad-agad i-trial ang kaso. Which is yun yung ginawa ng Kamara mga kaibigan, di ba? Nagkaroon ng botohan, di ba? At overwhelming yung boto na i-impeach si Sara. Lagpas-lagpas sa 1/3 na requirements para maging matik na mga kaibigan na i-transmit itong kaso sa Senado. So kanino na yung bola, 'di ba? Nasa Senado. Pero anong ginawa ni Escudero? O 'di ba? Pinatagal. Tapos ngayon, ibinalik. Ang galing, 'di ba mga kaibigan? Pinaalalahanan din ni Jokno ang senator judges kaugnay na naging motion to remand the Articles of Impeachment. Paliwanag niya, hindi umuupo ang Senado bilang lawmaking body sa isang impeachment trial. Kaya hindi raw dapat sila naghahain ng motions. May pahayag din sa incoming House Prosecutor at mamamayang Liberal Party List Representative-elect Laila De Lima kaugnay sa ginawang pag-remand ng impeachment articles ng Senado na tinawag niyang korte ng kababalaghan. Harap-harapan na tayong niloloko. Kakaibang korte ito. Korte ng kababalaghan. Buwelta pa niya, wala na sa batas ang mga pinag-usapan ng Senado tungkol sa impeachment. Lahat din daw ng mga naging proceeding at motion ng Senate Impeachment Court wala ng legal basis. Where on earth does a judge move to dismiss the complaint and without hearing the parties first? Malinaw na walang due process. Sila-sila lang sa Senado ang nag-motion at nag-rule sa sarili nilang motion. Totoo naman, 'di ba mga kaibigan? Ano bang tawag diyan sa ginagawa nila? 'Di ba? Siyempre, korte ng kababalaghan. Mantakin nyo mismo yung mga legal luminaries natin, mga profesor na mga matataas yan na universidad, mga political analyst natin, ay iisang sinasabi na mali yung ginagawa ng ating mga senador. Oo. Pero siyempre, mga kaibigan, sa mata ni Escudero, yung mga ginagawa nila ay wala daw paglabag sa batas. Ang lahat ng ito ay alinsunod sa batas ng Senado, kung saan tinatawag niyang Supreme, di ba mga kaibigan? Napakagaling talaga. Kaya naman, itong mga alipores ni Duterte, abay pinapakalat talaga na tapos na. Wala nang impeachment. Nilibing na yan. Hindi na yan matutuloy. So, totoo nga ba mga kaibigan na tapos na itong impeachment ni Sara Duterte? Ako naniniwala na delay na talaga. Oo. Pero yung tapos na, di natin alam. Maliban na lang dito sa matinding sagot ni Kong Luistro, mga kaibigan. We welcome the impeachment court's service of summons to the Vice President. Apparently, the jurisdiction over the person of the respondent has been acquired already, and we hope that all issues which are being raised in the impeachment court will be tackled as well in the answer of the Vice President. So finally, the people of the Philippines will see from the answer of the Vice President what her defenses are.
Isa lamang po ibig sabihin nito, yung pag-acquire po ng jurisdiction ng impeachment court sa ating respondent kay Vice President Sara Zimmerman Duterte, it only shows na tuloy na ang impeachment trial. No one can stop this anymore. Napakalinaw naman po mga kaibigan yung sinasabi dito ni Congresswoman Jinky Luistro. Tuloy na tuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte. Kasi nga mga kaibigan, yung kaso nasa jurisdiction na ng Senado at wala pong makakapigil dyan. Malinaw po yan at hindi po totoo yung mga pinapakalat ngayon ng mga alipores ni Duterte na nilibing na daw itong kaso ni Sara Duterte. Wala na daw yan. Basura na daw yan. Hindi po totoo yan. Naniniwala tayo na na-delay at patuloy na dinidelay itong impeachment trial ni Sara Duterte. Kaya naman mga kaibigan, ito yung buwelta ni Senador Coco sa 18 senador na dumagdag pa sa delaying tactics ng mga Duterte. Yung majority, kasi umayag sila doon na the articles will be returned to the the articles will be returned to the House para lang magtanong, para lang malaman, number one, kung kayo ba ay hindi nag-violate ng Constitution, lalo na yung 1-year bar. O tapos bigyan nyo kami ng additional information sa the 3 other impeachment complaints. Pwede namang i-direct na yan eh. Sasabihin namin sa pwede kami mag-issue ng compliance or advisory. Pwede naman ganun eh. So hindi na kailangan na ipakomplikado mo pa na may konsepto ka pa ng return na pinapasok sa usapan. Totoo naman, di ba mga kaibigan, dahil sa idea at konsepto ni Cayetano, lalo tuloy nadidelay yung kaso o yung impeachment process. Tapos talagang sisisihin mo yung mga ibang senador na pumabor dito sa idea ni Cayetano, di ba? Hindi nga dismiss, pero factor din ito para lalong madelay yung kaso ni Sara Duterte, which is sana tuloy-tuloy na. Pero mga kaibigan, malalaman nyo mamaya, yung mga bumoto na 18 senador, iisa lang din po yung gusto nilang patunayan dito. Sinama mo pa sa return, hindi naman kailangan i-return, i-quotation marks ko yung return kasi wala naman talaga sa procedure yan. At saka tignan nyo ang nagagamit tuloy ninyo sa discussion ngayon, remand, kasi remand is the legal term, hindi naman return. So, kaya nga against sa remand, kasi ang ibig sabihin ng remand hindi ko na to hawak ngayon, ibabalik ko sa iyo. So wala na akong jurisdiction diyan sa ngayon, ganoon. So, ang gusto ko sabihin, pinapoint out ko na yung dalawang gustong information na gustong malaman ng Senado as the impeachment court, pwede naman niyang gawin yun in a normal way. Ito, idadagdag ko na lang, isa pang point. Yung sitwasyon kasi ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, pasok na pasok sa isang provision sa Constitution. Kung hindi ako nagkakamali, Article 11, Section 4, Paragraph 3. Ang gusto kong ipinpoint na section ay ito ang laman. Sabi doon na pag ang verified complaint, yung reklamo na pirmado at saka sinumpaan ay pinirmahan ng higit sa 1/3 ng membro ng House of Representatives, ito na automatically ang articles of impeachment. At kung pinail na yan sa Senado, wala nang choice ang Senado kung hindi maglitis. Isunod agad ang paglilitis doon sa articles of impeachment. Ibig sabihin nun, constitutional yung ginawa nila kasi nga direct filing. Direct filing na by direct action of the House of Representatives. So, ang korte kasi referee, hindi coach. Yung basketball lang gamitin nating analogy. Ang korte yung referee, may dalawang partido yan. Hindi mo i-coach yung kabila na, Hoy House, ayusin mo tong articles mo, may kulang. So, kaya hindi ko naisip yung remand. Yung motion to dismiss, anticipate ko yun. Sabi ko, madaling sagutin yun, unconstitutional yun eh. Yung remand, parang dismiss na rin. Ginamit nila return. Ang problema sa return, hindi siya legal na, hindi siya pananalita na ginagamit sa mga legal or judicial proceeding. Ganyan na ganyan yung nangyari sa Kamara, di ba mga kaibigan? Halos higit pa sa 1/3 ng mga congressman
ang pumirma para ma-impeach itong si Sara Duterte. Kaya nga sinasabi dito, matik na yan, na diretso na sa Senado for trial. Yun mga kaibigan, yung bola nasa Senado na. Pero anong ginawa ni Escudero mga kaibigan? Yun na nga, di ba? Dribble ng 4 na buwan tapos sasabihin lang sa atin mga kaibigan na hindi niya daw ito dinidelay. Tapos sa pagkahaba-haba ng 4 na buwan, yun lang yung gagawin nyo, itatanong ninyo, tama ba yung ginawa ng Kamara? Mukhang hindi. Tara, ibalik natin. Yun, pumabor naman yung 18 na senador mga kaibigan. Ginagawa nilang tanga yung bawat isa sa atin. Grabe mga kaibigan. Tapos yung 18 senador mga kaibigan, na talagang narinig naman nila mga kaibigan yung naging debate at pagpapaliwanag ni Senator Coco, 'di ba? Na kung bakit hindi pwedeng i-remand 'yan. Hindi pwedeng gamitin yung term na remand. At kung ganito lang naman pala yung mga tanong nyo, magbigay na lang tayo ng advisory. Papuntahin sila dito. 'Di ba mga kaibigan? At least makikita ng taong bayan yung paano sila sumagot. Hindi ba mas maganda 'yon, mas transparent mga kaibigan? Pero wala talaga mga kaibigan eh. Yung 18 senador, abay, eto yung naging reaksyon ni Senator Coco. Nagulat ako sa dami ng sumuporta sa motion ni Senator Alan Cayetano. Akala ko na convince ko sila na delikado yung return kasi hindi naman fixed concept yan at saka pababasahin mo para mo na ring remand. Yung remand para mo na ring semi-dismiss. Yun yung aking argumento eh. Parang dinismiss mo na rin. Akala ko nakikinig yung aking mga kasamahan sa akin at they appreciate my arguments. Wala. Nagulat ako actually sa dami nila, 18. Nagulat ako. Disagree pa rin ako sa ginawa ng Senado kasi nga pinipilit na may mga salita doon na alanganin. Una nga dismiss eh. Tapos remand. Tapos ang ending return. Tapos sa mga explanation ng mga vote nila, mayroon pang salitang suspend na ginagamit. So, alam mo, ang sabi kasi ng Constitution, trial by the Senate shall forthwith proceed. Kaya dapat hindi kami ang Senado as impeachment court, hindi dapat intentional, hindi niya dapat gawin ng isang act na nagsususpend ng proceedings, isang act na nagbabalik ng proceedings, o isang act na nagbabaliwala sa proceedings. Bawal lahat yun sa mata ko, unconstitutional lahat yun. Hindi na kailangan kasing yung mga return, remand, suspend, hindi na kailangan kasi pagpadala mo ng summons sa impeached officer, under our present rule, talagang binibigyan namin ng karapatan ng 10 araw eh. Pero talagang 10 araw yung impeached officer na sumagot. So, nandun na tayo ngayon, pero ang problema, meron pang return, pinapa-complicate pa nila yung sitwasyon tuloy na pwede ngayong tanungin sa korte ngayon yan, tapos lalong ginagawang complex o complicated yung procedure na dapat sinisimplihan lang natin kasi very simple yung straightforward, diretso yung utos ng Constitution eh. Trial by the Senate shall forthwith proceed. Wag na kayo mag-isip ng mga kilos o ng mga proseso na hindi trial, na hindi patungo sa trial. Kaya nga sabi nga natin mga kaibigan, hindi talaga maiwasan ng taong bayan na magalit dito sa mga 18 senador na to na pumabor na ibalik yung kaso sa Kamara. Na ang ibig sabihin lang din mga kaibigan ay gusto talaga nilang ilibing o i-dismiss talaga itong kaso ni Sara Duterte. Eto na lang mga kaibigan, 'di ba nasa impeachment court na sila? Tapos itong si Senator Judge Bato, anong ginawa? Nagmosyon para i-dismiss yung trial o yung kaso mismo ni Sara Duterte. Dapat yun mga kaibigan, dun pa lang sinita na ni Escudero dahil nga mali yun. Kaya hindi mo maiwasan na sabihin nila na korte ito ng kababalaghan. Di ba mga kaibigan? Tapos ito namang mga alipores ni Duterte sinasabi, ikaw Coco, taga Mindanao ka pa naman. Bakit hindi mo suportahan si Duterte? Itong sagot sa inyo ni Senator Coco mga kaibigan. Objective talaga ako kung ano talagang dapat kung may issue, sagutin natin yung issue, harapin natin yung issue at objective tayo. Andun tayo sa substance ng issue, hindi yung sino ba itong involved na party na ito, kumpare ko ba ito, kapitbahay ko ba ito, kaibigan ko ba ito.
So, hindi po ako ganyang klase mag-isip. So, siguro iba nagdududa na bakit kasi gusto mong ituloy. Number one, yan po ang pagkaintindi ko sa Constitution. Pagsunod lamang yan sa Constitution. Pero pagka nagkaroon na ng trial at darating na tayo sa panahon na kailangan na magdesisyon, ay ipapairal ko po yung cold neutrality of an impartial judge. Titingin ako sa ebidensya. Pag walang ebidensya, handa akong mag-acquit. Pag merong ebidensya, handa rin ako at dapat lang din na i-convict. Maraming salamat, Senator Coco, sa paninindigan at paniniwala sa katotohanan. Well, ganun talaga mga kaibigan, no? Nakakalungkot man, pero 3 taon din na mamamahinga muna at mamamaalam sa Senado itong si Senator Coco Pimentel. At sana ay bumalik po kayo, Senator Coco. Naniniwala kami na isa kayo sa talagang haligay ng Senado. Kailangan kayo ng Senado. So, suportahan po namin kayo sa inyo pong muling pagbabalik sana sa 2028, Senator Coco. At maraming salamat po. At again mga kaibigan, kahit ho sa ngayon, nakakalungkot na mag-i-exit muna si Senator Coco Pimentel. Pero meron naman mga kaibigan na mga paparating na mga lumang bago na senador natin na talagang mas marami yon naniniwala sa katotohanan at kapakanan ng taong bayan kaysa sa mga nanalo din ng mga senador na alam na natin yung kulay nila ay amoy Duterte mga kaibigan. Kaya naman mga kaibigan, ito lang yon yung sinasabi dito ng Senator Coco na sana mas maganda kung itinuloy talaga o tuloy-tuloy talaga itong impeachment trial para malaman natin yung mga ebidensya, di ba? At mas makakabuti ito hindi lamang sa taong bayan kundi mismo kay Sara Duterte para may pagkakataon siya na mapatunayan at linisin niya yung kanyang mga sinasabing kabalbalan, di ba? Kaya naman mga kaibigan, dahil sa nakikita nating lahat na yung pagkabayas mismo ni Escudero, abay eto yung buwelta ni Kong Akop mga kaibigan. Some senator judges refused to wear yung robes po during the convening ng impeachment court. So ano po bang basa doon ng House prosecution and kumpiyansa rin po ba ang panel na magiging impartial po ang Senate impeachment court? I do not know the reason why some of the senator judges refuse to wear their robes. Di po ba? So that's a matter of discipline within the Senate or within the impeachment court. Bahala na po yung presiding judge na magdisiplina sa kanila. Pati yun mga kaibigan, hindi man lang sinita ni Escudero. O di ba? Ang tindi. Kaya naman eto yung sagot ni Kong Akop sa lahat ng kabalbalan talaga ni Escudero. Satisfied naman po ba kayo doon sa naging pag-handle po ng presiding judge last night? Tinatanong mo ako ngayon kung satisfied ako sa pag-handle. House prosec panel. Well, to tell you frankly, if you ask me, my personal opinion, hindi po ako satisfied. Totoo naman mga kaibigan, di ba? Sino masasatisfied dito sa performance ni Escudero, di ba? Halatang halata yung kanyang pagiging presiding officer, di niya nga magawa ng maayos, di ba mga kaibigan? Tapos yung pagiging Senate President, nako mga kaibigan, talagang matindi yung panawagan na lumayas na ito sa pagiging Senate President. Kaya naman mga kaibigan, sa lahat ng pinaggagawa ngayon ng ating mga senador sa pangunguna ni Escudero, abay heto mga kaibigan ang sagot ng ating palasyo. Makikita po ng taong bayan kung sino po ba kaya ang sumusunod sa procedure or sino ang naglalaro sa procedure para makaiwas o para maituloy ang impeachment trial. Sa Pangulo po, sa ngayon, uulitin po natin, hindi po kasi focus ng Pangulo ang impeachment, pero ayon din naman po sa Pangulo, ito po'y pangkalahatan. Kailangan din po talaga ng transparency, accountability sa lahat ng public servants. Hindi lamang po sa usaping impeachment trial. So pag sinabi po ng Pangulo na proseso, dapat sundin ang batas, dapat sundin ang konstitusyon. Huwag paglaruan ang mga procedure. Yung naaayon lang po ang paggamit ng procedure at rule of law para ito sa taong bayan, para sa interes ng taong bayan. So wala po tayo nakikitang ano bang negative impact na mangyayari sa Pangulo dahil hindi po siya kasama sa anumang pagtatagisa ng talino sa debate dito sa Senado. So kung ito may madismiss, sabi nga po natin, taong bayan po ang huhusga sa Senado kung ano po ang ginawa nila during the impeachment trial. Malinaw, huwag sana nilang paglaruan ang proseso ng batas, lalo na itong impeachment process. Pero
Pero sa ngayon kasi mga kaibigan, yun na yung nangyayari, di ba? Kaya nga tinatawag na korte ng kababalaghan eh. Di po ba? Tapos yung sinasabi dito ni Attorney Claire na dapat maging transparent ang mga senador, di ba? Kung merong kailangan managot, ay panagutin. Hayaang gumulong yung proseso. Pero ngayon pa lang mga kaibigan, imbis na tagisan ng galing, tigasan ng muka. Di ba mga kaibigan? Lalo na yung 18 senador. Nako mga kaibigan. Tapos lahat ng ito mga kaibigan ang sagot ni Scudero, eto mga kaibigan, matindi. Sui generis ang impeachment court. Nakalagay din yun sa rules of court. Sui generis means it's a class of itself. Pwedeng gawin ng impeachment court, anumang ninanais gawin ito ayon sa botohan. At kung may hindi man sumasang-ayon, malaya silang pwedeng iakyat sa Korte Suprema yan. Oo, sui generis yan. Pero, sir naman, hindi naman exception yan para hindi nyo sundin yung rules, di ba? Alam na natin yun na yung impeachment case, unique yan, di ba? Special yan. Pero again, hindi naman sana ganito na ginagawa nyong komplikado ang lahat. Tapos, halata na talaga mga kaibigan na pang-delay ito. At gusto talaga lang ilibing itong trial ni Sara Duterte. Kasi, mapupunta lang pala lahat sa Supreme Court kung saan talagang tatagal itong usapin na impeachment, 'di ba? Kung sundin mo na lang kung ano yung nakasulat sa proseso. O di sana tuloy-tuloy, wala magiging problema. At again mga kaibigan, sinabi na nga ni Attorney Munsod, 'di ba? Na ang lahat ng ito ay malalaman natin na talagang pang-delay at gusto nilang ilibing yung trial ni Sara Duterte kung ito na ay iaakyat sa Supreme Court. Malinaw mga kaibigan, di ba? O ito yung sinasabi ni Scudero, kung meron kayong reklamo, di ipa-Supreme Court niyo. O di lalong matatagalan mga kaibigan, yung trial. At antayin natin magpasa ang Korte Suprema. Pero hindi naman dahil opinion ng isang congressman o dalawang congressman o tatlo o isang senador, dalawa o tatlo na unconstitutional ito, automatic magiging unconstitutional yun. Pati yung pag-init ng ulo ng ilang mga mambabatas, tagal na pinag-usapan namin at nakita nyo ilang beses kami nagbotohan halos. Pwede nilang sabihin kung anong nais nilang sabihin pero wala kaming tinago at wala kaming kinubli. Kaya ngayon ang sinasabi ko din, di ba? Balikan natin. Ayaw ko ng focus para pag-usapan ito. Lalo nyo kami inakusahan may plano at tinago at may usapan. Nais kong gawin lahat sa plenaryo para makita at papanood nyo. At kayo na yung humusga kung gano'n nga ba o hindi. Sa bagay, sino ba nga amin sa may kasalanan, di ba mga kaibigan? Lalo na kung ikaw ay supreme, di ba? Makapangyarihan, na kaya mong gawin ng lahat. Malamang, ano nga aminin mo dyan? Tapos mga kaibigan, sinasabi niya, hindi porket sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, na iilan, ay tama na sila at mali kami. So ibig sabihin, ikaw tama yung ginagawa mo. Kayo, kasama ng 18 senador, tama yung naging desisyon ninyo. Abay, magaling talaga mga kaibigan. Tapos mga kaibigan, ang matindi na pinapakalat nila, hindi daw sila bias. Lalo na yung mga alipores ni Duterte, hindi daw sila bias mga kaibigan. Talagang ginagawa lang daw nila ay pinaglalaban yung karapatan ng taong bayan. Hindi daw sila bias mga kaibigan. Tignan nga natin ito mga kaibigan. Gusto ko muna pong magbigay pugay, unang-una sa susunod na Pangulo ng Pilipinas, Pugay Sara Duterte. Hindi bias. Tapos, the next president daw. Hindi bias mga kaibigan si Robin. Napakagaling talaga. Hindi bias. Kapag sinisigaw niya, lalo akong tumatapang eh. At higit sa lahat ang ating pinakamamahal, VP Inday Sara Duterte. Ay, nako talaga, nagkakaplastikan, mga kaibigan. Nako talaga naman, di ba mga kaibigan, hindi daw sila bias. Yan ang impartial na mga Senate judge natin kay Sara Duterte, di ba? Tapos ang matindi, eto nga, si Sara Duterte nasa Malaysia kasama ng mga senator judges. Hindi kaya mas matindi ito na impact sa kanilang ama, mga kaibigan, na nasa ICC? Itong hinihiling din nila na
kailangan maging patas din ang ICC. Di ba? Sinasabi nila na, yung 2 judge dyan sa ICC, dapat tanggalin yan. Di ba? May pagganon pa sila. Gusto nila ng patas, mga kaibigan. Samantalang sila, di man naman nila kayang gawin. Di ba? Kumbaga, practice what you preach, di ba? Pero ganun na nga, wala tayong magagawa. Mga alipores ni Duterte yan, mga kaibigan. Kaya naman, sa pagiging masaya nila, ay eto naman yung balik po ng Kamara. Matatandaan natin, hindi pa po tapos ang Quadcom sa investigasyon sa mga alipores ni Duterte, kina Bato, kina Bongo. Eto mga kaibigan, yung sinabi dito ng Kamara. Matapos ang 15 pagdinig, mayroon pang pahabol na rekomendasyon ang House Quad Committee na inilagay sa final committee report na pagtitibayin sa plenaryo ng Kamara bago ang Sine J adjournment ng 19th Congress. Sinabi ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, overall chairman ng House Quad Committee, na nag-imbestiga sa mga issue ng illegal drugs, extrajudicial killings at pogo. Kabilang sa mga irerekomendang sampahan ng kasong kriminal ay ilang personalidad at mga opisyal ng Philippine National Police o PNP dahil sa pagkakasangkot sa mga illegal na operasyon. Sinabi ni Barbers na kumpleto at suportado ng mga matitibay na ebidensya ang nakalap ng Quadcom. Matatandaan na sa 43 pahinang progress report na isinumite ng Quadcom noong December 2024, tinukoy ang mga kilalang personalidad na lumabag sa Republic Act 9851 o Crime Against Humanity Act na kinabibilangan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Special Assistant to the President at ngayon ay Senador Bongo, dating PNP Chief at ngayon ay Senador Ronald Bato de la Rosa at 5 iba pa. Ipinahiwatig ni Barbers na magpapatuloy ang investigasyon ng Kamara sa 20th Congress dahil marami pang dapat na imbestigahan. Well, magandang development yan mga kaibigan na ginawa na action din ng Quadcom. Matatandaan natin mga kaibigan, di ba, na patong-patong na kaso na yung inirecommend dito kay Sara Duterte. Doon naman sa good government sa pangunguna ni Congressman Chua. So eto naman sa Quadcom naman, abay heto. Tapos mga kaibigan, maalala ninyo yung sinasabi natin kanina na yung mga supporter ng mga Duterte at yung mga alipores nila, sinasabi nila na bias naman yung mga ICC judges Kaya gusto nila sana matanggal. Pero ito mga kaibigan, yung nangyari dyan. Tinanggihan ng International Criminal Court ang kahilingan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na madiskwalipika ang 2 hukom na humahawak sa usapin ng jurisdiksyon kaugnay ng kanyang kaso sa war on drugs. Sa desisyong inilabas ng ICC noong June 9, 2025, sinabi nitong walang sapat na batayan upang questionin ang pagiging patas ni na Judge Rene Alapini Gansu at Judge Maria del Socorro Flores Liera. Ito ay kahit pa sila ang unang nagbigay ng pahintulot sa investigasyon laban kay Duterte. Giit ng prosekusyon, ang dating desisyon ng mga hukom ay pansamantala lamang at hindi indikasyon ng pagkiling. Dahil dito, hindi ito sapat na basehan upang sila ay tanggalin sa pagdinig ng kasalukuyang hamon sa jurisdiksyon. How ironic mga kaibigan, no? Na itong mga alipores ni Duterte ay nananawagan ng patas na hustisya sa kaso ng dating Pangulong Duterte. Samantalang sila mga kaibigan, hindi nila kayang gawin sa Senado. Nakakatawa talaga mga kaibigan, no? Sila pag hindi pabor, umiiyak, di ba? Sumisigaw ng hustisya. Pero pag pabor sa kanila, kahit mali yung proseso, abay okay lang. Proud pa sila. Tapos sasabihin nila, hindi kami bias. Ay ba, grabe talaga mga kaibigan, no? Ewan ko. Kaya nga mga kaibigan, no, sa pinaggagawa nila ngayon sa Senado, sa tingin nila, panalong-panalo na sila. Tapos, eto nga mga kaibigan, no, yung nangyayari dito kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Pinapakita lang nila kung gaano sila kalakas. Di ba? Kung paano nila baluktutin yung proseso dito sa impeachment. Kung saan, nakikita lahat yan mga kaibigan doon sa ICC. Nakikita nila yan na totoo pala na kayang-kaya nilang baligtarin ang lahat. O di lalong magigipit ngayon yan yung tatay ninyo kasi sa mga pinagagawa ninyo. Tapos hihingi-hingi kayo ng fair judgment dyan sa ICC samantalang hindi nyo nga kayang gawin o praktisin sa sarili ninyong bakuran.
Abay, matindi talaga mga kaibigan, no? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.